Good morning mga kakambing. Yan, naranasan mo na ba yung kailangan mo maggamot ng kambing pero hindi mo alam kung anong dosage o gaano karami yung iyong ibibigay? Naranasan mo na ba yung bibili ng kambing sa iyo ang isang buyer tapos hindi mo alam kung paano pepresyohan ang iyong mga kambing? Yan. So kung naranasan mo na yung mga bagay na yun, isa lang ibig sabihin mga kambing. Hindi ka nagtitimbang ng iyong kambing o wala kang record ng kanilang mga live weight. Okay, so sa video ito, tuturo ko sa inyo yung kahalagahan ng tamang pagtitimbang, kung paano magtimbang, at syempre, bakit mahalaga na alam mo yung timbang ng iyong mga kambing. Okay, so samahan nyo ako sa video ito at lahat sila, pati yun, yung mga nasa labas, ay titimbangin natin at ituturo natin sa inyo ang iba't ibang mga diskarte. Okay, so tara! Una syempre, bago ka magtimbang ng kambing, at lalo marami na sila, ilista mo. Ayan, so gumawa ako ng lista, pasensya na sa sulat. Ayan, dito nilista ko muna sila from 1 to 35 dahil meron tayong 35 beds ngayon hanggang sa mga bisirong kambing natin ay ititimbangin natin. So simula malalaki hanggang bisiro. So simula sa ganun, mga bisiro, mga bagong panganak, ayan, gagamit tayo ng maliit na timbangan doon, pati sa mga barako natin, ayan, na si Totoy Brown hanggang sa pinakamalaki natin barako na si Walter. Ayan, ang gagamitin nating unit of measurement ay kilograms. Okay, so may kita nyo, dito ay naka-zero dapat yan. Nakaganto. Bakit? Bakit yan medyo bawas? Kasi meron syempre yung sariling bigat. Itong ating tawagin dito, yung gulong o yung kanilang pangsalo sa kambing. So, pag sinabit mo siya na ganyan, yan, nakasabit na siya kung saan paglalagyan ng kambing, dapat itong timbangan mo ay nasa 0. So medyo nakababa siya, adjust natin ng konti. Yan, so pag ganyan naka 0 na, pwede mo nang gamitin at pwede mo nang isakay o ikaw gusto mo mauna. Yan. Okay, so umpisa natin sa malaki. Yan, kay Walter, kasi may timbang na ako sa kanya nung siya may sakit. Tinimbang ko siya at pumatak siya ng 35 kilograms nung may sakit siya at walang kain. Ngayon may kita sa linggo na siya na kumaling, titingnan natin kung anong timbang niya. So try ko kung kakayanin ko siya mag-isa. Okay, so susubukan natin kung kakayanin ko siya mag-isa. Oh. Yan. Tenga. Tenga sa tenga. Oh, dito ka. Huwag kang miyak, huwag kang miyak. Yan. Okay. O, nakita. O, teka. Susubukan natin ngayon. Hop. Yan. Yun lang. Tapos. Failed yung unang attempt. Sorry. Dapat talaga dito, 2 tao. Failed ang unang attempt natin. Ayan, sobrang hingal. Ang bigat kasi. Whew. So dati 35 siya nung may sakit. Ngayon ay siya ay nag 37. Hingal pa. Okay. Very good, Walter. Bigat mo. Pag lumaki ka pa, hindi ko na kaya mag-isa to. Okay. So yan, bago pa natin malimutan, sinulat ko na 35 nung may sakit. Nagdagda siya ng 2 kilo. Nitong naka-recover na siya. So hindi rin natin alam, possible yun na sa mga nakain niya. Pero since umaga naman, ang i-record ko na itong 37 kilograms na yan, ang kanyang official live weight. So hingal tayo agad dun kasi nagwawala. Saka mas malaki sa akin tong si Walter, di ba? So, medyo umiyak-iyak pa siya kanina, takot-takot.
Akala siguro ko nang gagawin sa kanya. Pero yun, nakapagtimbang na tayo. So yun yung gagawin natin. So next naman na demo ko is yung sa maliit naman na kambing. Pagdating sa maliliit na kambing, pwede yung ganito. Yan, yung mga natin. So dapat din nakakalibrate to para sigurado. Pero ito naman matagal ko nang ginagamit. So i-reset natin sa 0 bago ko gamitin. Pag maliit ganyan, hinihiga ko muna. Tapos ayan. Mga ano to, 4.5. Pero kasi sobra yan ng 1/4. So pwede natin bawasan. 4 and 1/4 lang to. Yung timbang ni paano ito? Ni DepEd. Okay? So for ganyan pag titimbang na maliit. So hiniga ko muna siya, pinakalma, tapos tsaka ako binitawan. Okay? Kasi magwawala yan eh. Pagka nakaano yan bababa na. Di ba? Ayun. So pakalmain mo muna dito, tapos saka mo timbangin. So siya ay 4 and 1/4. O try natin. Actual. Yan. Bali, higa muna natin siya. Yan, teka, kalma. Ayan. Kalmain muna natin siya dito. Kalma. Tapos tsaka natin bibitawan. Uy, magkatimbang sila. Pero ito ay ayan, nasa 4 lang siya. Yan, 4. Okay? So mas mabigat si DepEd, si Mary ay 4 kilograms. Yan. Sobra kasi ng 1/4 eh. So kulang ko lang 4. Yan siya. So dinouble check ko dito. Ayan. Ganon din. Same din na nakuha nating results. Sa kulang-kulang ng konting guhit sa 4 kilograms. Okay. So sa tingin ko, ito muna ang gagamitin ko ngayon dahil nagtutugma naman sila nito. At mas madaling gamitin itong may pangsalo. Kaya dahil na-check na natin yung accuracy, parehas naman sila ng reading. Kaya ito na gagamitin ko. Okay? So accurate din naman itong ating Saltern, ating timbangan. Yan, from Lola Oyi. Salamat po. Double check natin ito isa. Si DepEd. Okay. Hop, tumipas. 22. 21, 22. Michin, yung tinutuntungan eh, ano? Yan, 22 kilograms. Si Totoy Brown. Papuntang 9 months na. 22 kilograms. Nining Black. 16. Ilang buwan yan? Ano din? Going 9 months na rin. Ha? Magna 9 months na rin. 20, sakto. 20 si Ace. Bitaw pa. 11, 12, 13. 13 kilograms si Boying. 13. 10, 11, 12.5. 12.5. 13. Ito 14. 15. 12.5. Going to 13. Nasa 11.5 din siya. Bumigat ka. MY. Si Mel Poril. Kaya pa. Bitaw pa. O, di ba? 5, 6, 7, 8. 8 lang. 8 native na native na bansot na 1 year and 3 months. Yan. Talo pa nung F1 na ayan, ni MY. Sana sa 11.5 si MY. Tako pa sa pitch yan. Ito, 8 months lang to, 9, going 9. Okay, tapos ito natalo yung native. Bakas kumain po rin. Ayan. Nagkusala. Yan. Comparison ng F1 sa native. Okay, dito pa tayo sa mas marami. Ayan, hindi ko na mabibideo isa-isa kasi maubos ang memory ko. Papakita ko na lang yung resulta sa inyo. After ko sila matimbang lahat. Yan. At sama natin si Papa dun sa kabila. Usong kami. Yan, si Mama Brown. 34. Next kay Barako. Opo, Anglo yan eh. F1 Anglo Nubian. Ayan, so pinalabas ko na yung iba dun. Tapos naiwan na lang dito yung mga bisiro na kasama kanilang mga inahin. Ayan, nakuha ko na yung mga nila. Katulong ko si Papa kanina. Yan, malaking bagay din pag may kasama ka. Kasi pag ikaw nag-iisa, nahihirapan ka sa malalaking kambing. Lalo na pagka ang yung panimbang ay ganito. Ayan. So mga pasabit na gano'n. Mahihirapan ka kapag nag-iisa ka. So ayan, ngayon may record na tayo na ganito. Sa araw na to, i-record natin yung date kung kailan natin sila tinimbang. At
dito na yung magiging basehan natin ng pag may inject tayo ng mga gamot, vitamins, o lalo-lalo na sa dewormers kasi ang pagbibigay ng dewormers ay nakabase sa kung gaano kabigat ang kambing. Hindi lamang yan sa pinupuksang parasite, syempre titingnan mo talaga yung timbang ng kambing. 'Di ba sa ospital pagka pinapapunta tayo, tinitimbang tayo muna ng mga doktor. O kaya may ibang ibibigay sa atin ng mga vitamins, tinitingnan yung timbang ng baby. Tinitingnan din yung timbang ng adult. So ganun din dito sa mga livestock o sa alaga natin. Napakaalaga na alam mo yung current na timbang nila at nang pag dumating yung mga times na emergency, hindi ka nang huhula o hindi mo tinatansya. Yung mga binibigay mo na gamot sa kanila o yung dosage ng gamot mas accurate. Ayan. So, ang ginawa ko lang ngayong araw na to ay yun nga, nagtimbang lang ako. Kasi, hindi ko masapagsabay-sabay yan na pagkatimbang mo, deworming. Pwede kung ang kambing ko siguro mga 3, 4, 5, kaya ko yun pagtimbang diretso na deworm. Pero pag ganito nasa 35 na sila, maglalaan ka na isang araw sa pagtitimbang at yung mga iba mong gagawin sa ibang araw mo na igawin. Okay? So, ganun. Sana nakatulong din sa inyo yung mga tips and tricks natin sa pagtitimbang ng maliit, na medium, at saka malalaking mga kambing. At itry nyo rin sa inyong farm kasi napakahalaga talaga nito. Inire-recommend ako, sinasuggest ko sa inyo na talagang magtimbang kayo at maglagay kayo ng records ng inyong mga kambing para pagdating ng time na emergency hindi kayo magkabiglaan. Okay? So sana po mag-subscribe kayo sa aking channel dito sa YouTube Teacher Farmer Ali. At meron din tayong Facebook page na Kambingan ni Ali Boy. Okay, so kita-kits tayo sa mga susunod pang videos. Marami pa yan. Marami pa tayong nakapilang mga topics. Lalo na kayo meron na tayo nitong record. Okay, so siguro susunod na gagawin natin ay yung mga dosage ng dewormer. Mag-focus tayo dun sa topic lang na yon. Okay, so salamat po muli. Happy farming, happy goat racing.